DPWH official yon. Oo. Gigil ako sa mga pulis na ito eh. Ay gag... Mayabang lang to kasi DPWH nga eh. Pinagmamayabang niya DPWH siya. DPWH. At ang dami, mga pulis at meron pang SWAT. Overacting na itong mga pulis na to. Mikael, Belodia, Tupas, Malas, Mulang. Ikaw yung buhay na mano ko. Bali po, nalaman ko na lang po yun. Kinabukasan na po ng linggo. Ayaw pa po nila sa akin sabihin kung ano po nangyari doon sa asawa ko. Tapos ano po, sabi daw po, nakulong na po yung asawa ko. Di nagulat po ako. Sabi ko, sir, sabi ko po dun sa operation manager po nila. Ng agency. Opo. Sabi ko, sir, may nangyari na po pala sa asawa ko. Bakit di nyo man lang po pinalam sa akin? Para po napuntahan ko po. Pero bakit po nakulong? Yun nga po, sir. Wala po talaga ako idea kung ano po yung nangyari talaga eh. Okay, pero meron po kaming video Yes, na sir. nakuha. Pero hindi na ipaliwanag sa inyo ng agency o yung homeowners association na binabantayan niya. Ano po, sir? Ang sabi po nung operation manager po nila sa akin, wag daw po ako mag-alala kasi makakalabas rin naman daw po agad yung asawa ko. Nagkaroon lang daw po ng pagtatalod lang daw po dun sa duty nga daw po niya. Si sir ay nagbabantay sa gate. Yes, sir. Trabaho niya yon. And then pumasok itong isang sasakyan na minamaneho ni Attorney Michael Balodia Tupas, Division Chief, Internal Affairs Division, Legal Service, DPWH. Patay ka ngayon, DPWH ka pa, mayabang to. Ito po, Idol, yung pinara po ng ating security guard na Sir Greggy at pagbalik, binabab na po niya yung barrier. At saka dito po, nagkaroon sila ng confrontation. Yan po, makikita niyo po dyan, sinukbit po niya yung sinasabi niyo po kanina na baril. Okay. Nagkaroon po sila ng confrontation and afterwards po niyan, tumawag na po itong si Attorney Tupas Ng pulis. ng pulis at barangay din po. Ayun, dumating na yung pulis, dumating na yung SWAT. Yes. Okay. At inaresto siya. Siyempre, Yes, po. DPWH eh. Gigil ako sa mga pulis na ito eh. Ay gag... mga pulis na to. Oh, Nagre-resist po si sir pero ayan po. wala ko nakitang panunutok doon. Kasi doon sa complaint sheet, doon sa korte, pinalabas po doon na nagbanta at nanutok inyong living partner. Wala po sa video. Sir Romel, okay, base po sa inyong ginawang pag-iimbestiga at buti na lang mayroon tayong CCTV. Apa. Ano po yung reading nyo doon? Wala pong nangyaring statement nung Attorney Tupas na pinasok daw ni SG Reyes yung bala na pula sa shotgun, then kinasa, then tinutok sa kanya. Kasi po, pinag-aralan ko yung statement niya sa Station 3, tapos plus yung video, nireview ko po isa-isa, tapos pinakita ko po sa board. So nakita ng board na wala namang panunutok dyan. May mali. So, ibig sabihin, yung police at saka itong si DPWH official nagsabuatan Opo. na para makulong tong... Ginamit po yung influensya. Sinasabi po nung isang witness namin na nandun, sinabi nung tatay na, abogado yung anak ko ng DPWH. Abogado din ako. mabaho ngayon ng DPWH, mayabang pa siya. Yun. Kailan ba nangyari ito, sir? August 9 po. Ako. Actually po, si OIC po nandun, dumating din siya. Bumaba po yung tatay, dumating. Nagmumura na, kaaway, PI, ganyan. Kaaway ko rin yung gwardyang yan. Tapos sabi niya doon sa mga pulis, kapkapan niyo yan. Sabi niya, abogado yung anak ko ng ganyang agency nga. Tapos, abogado rin daw siya. So, walang sticker po ito. Wala Doon po. nakatira itong si DPWH. Sa ibang village po siya. Passing through lang po siya sa Rosalia. Sa Raymar po siya nakatira. So, bakit din siya dumaan doon sa pinaka-gate ng village niya? That's the easiest way para po makalabas ka ng Tandansora. Kasi may isa pong daan sa likod, sa Banlat Road. So, gusto niya magka-shortcut. Ganun po. Pero, ang patakaran ninyo, kung passing through ka, kailan mag-iwang ka ng ID po. Issued government ID dapat. i-hold, punit. Tapos po, bibigyan sila ng car pass. Then after that, pag e-exit po sila, i-return po nila yung car pass sa security guard. Correct. Ganun naman sa lahat ng village. Ano po. Opo. So, niresent ni DPWH official yon. Oo. Kaya So, nagtuloy-tuloy siya. Opo, nakita niya naman sa CCTV, pinapara po siya ng gwardiya. Kasi po, ang sabi nung namin, security nga, sir, ilang beses ko na pinapara yan. Dinadaan-daan lang ako. Ginaganon lang niya yung car pass
sa salamin. Yun po yung karpas ng village. Tapos, nag-iwan na siya ng dating ID niya doon. So ngayon, parang yung ID niya, nakatenga lang po doon sa guardhouse. Okay. So ngayon, pagkapapasok siya, igaganon niya na lang yung karpas. Na ibig sabihin, andyan ID ko. Dapat sinusurrender yun. Opo, paglalabas sila. Pero bawal po yun. Meron pong notice sa likod nun na within 24 hours, you should be returning that to the security or else Correct. mape-penalty po kayo. Malas lang nito. Ako yung chairman ngayon ng labor. Magandang hapon po, Colonel Alejandrino. I would like you to conduct a full and thorough investigation against your stupid people, sir. Nakakaupo ko lang kasi dito, sir, 3 days ago. So the incident happened noong August 9. I will conduct a thorough investigation on this matter. And I want them disarmed. Base po dun sa video na nakita niyo po, nagsinungaling sila. Babanggay niyo lang naman yun eh. Yung nilagay niya doon sa korte na para i-forward sa korte, and then yung video, Yes, sir. yung isinulat ng mga pulis ninyo doon sa documents na pinorward sa fiscal kaya nakulong yung pobre versus yung video, disarman mo na agad itong mga tao mo. Yes, sir. Pinapa-report ko na ganyan, sir. Confined to headquarters lang muna and then file ng kaso. Yes, sir. Of course, of course. Kasi sir, nagsinungaling sila sa police report nila eh. Sinabi nila, nagkasado ng shotgun at naglagay ng bala na kulay pula, tapos Yes, sir, nagkantoting. Hindi naman gantoting yun. Lahat naman security guard, may sukbit ng baril. Yung iba pang security guard dyan sa mga bangko, kita ko, naka-armalite pa eh. Tama po, tama po. Mayabang lang to kasi DPWH nga eh. Pinagmamayabang niya, DPWH siya. Yes, sir. Yes, sir. Baka yung mga pulis ninyo, sinuhulan nitong si DPWH official, kaya kahit na wala ng proseso, kinulong agad. Negative po, sir. Ayusin niyo po sir kasi ako po yung chairman ngayon ng labor, malas niyo lang. Ipapatawag ko kayo sa Yes, sir. sa hearing ko sa labor. Kasama po kayo sir, I'm sorry. Kung kinakailan pati si Chief PNP papatawag ko, hindi ako papayag. Yes, sir. Ginagawa lang ng security guard yung kanyang trabaho, maliit na nga lang sweldo nito. Tapos apihin nyo, kukulong nyo. It so happen wala siya pampiyansa kaya nabubulok sa kulong na yan. Ma'am, ako pong magpapiyansa. Ngayon mismong araw, papiyansa tayo. Bukas makakalabas na yon. Thank you po. Okay? Papiyansa Salamat ko. po. That time, nung pagdating ko, umalis si taga DPWH na attorney. Pinapabalik ko para pag-ayusin sana sila. Kumbaga, magpasipay ako. Ngayon, ang nangyari, tumakbo, nag-report agad sa mga pulis. Ngayon, dumating yung mga pulis at barangay. Tapos, ini-invite nila si Reyes. Presinto. Kasi Naku po. may nagre-reklamo. Ngayon, tinawag ko ngayon sa kaibigan kong attorney kung okay ba yun na hindi siya sumama sa invitation na sinasabi. Sabi, wag mong pasamahin. Kasi wala naman silang warrant of arrest eh. Tama. Ngayon, sinabi ko sa mga pulis na to, sabi ko, sir, baka pwedeng hindi sumama tong guard namin kasi invitation lang naman yan. Nasa sa kanya naman yun kung gusto niya sumama o hindi. Ang sumunod, nagtawag pa sila ng 2 SWAT. Pati SWAT na involved. Nakamotor po eh. Grabe. Syempre, wala akong magawa kahit sabihin ko sana na wag sumama. Doon sa video, yung pwersahang pinupusasan siya. Nung una, pinapakiusapan ho. Totoo naman ho yung pinapakiusapan na Yeah. sumama na lang. May dumating ng mga SWAT. Oh. Pero yun nga ho, yung lumabas na ako sa video, parang syempre pinersa na parang overkill na yung nangyari eh. At ang dami. Mga pulis at meron pang SWAT. Overacting na itong mga pulis na to. Magandang hapon po, Kathleen Rubico, General Manager. Isa kayo dyan sa agency na yan. Mamaya, patanggalan ko pa kayo ng lisensya eh. Bakit di tinulungan yung pobre nyong security guard nyo? Hindi man lang kayo nagpiyansa? Sir, meron po kaming nakafile na motion for reduce po ng bail kasi po hindi po namin papayagan na magbe-bail kami ng 120,000 dahil po doon sa itinahil sa amin na illegal possession kasi license po yung mga baril po namin. Bakit hindi nyo agad sinabi sa kanya yung nangyari? Ipinabot nyo na po ng isang araw, mahigit? Opo, sir. Kinabukasan ko na po ng mga 10:30 po ng umaga po nalaman. Ma'am, ako na magpapiyansa ng 120. Hindi mo na kailangan pa mag-request na reduce ng bill. Lalo matatagalan pa yan. 120, ngayon po mismo ako pong magpuput up ng bail. Itong gawin niyo po sa SCADS. Opo. Tulungan yung tao niyo. Alam niyo naman na hindi siya guilty, tama? Yes, sir. And then mag-counter din kayo. Sampan niyo ng kaso. Yung mga pulis. Opo. Di ba? Working po kami, sir. Mikael, Belodia, Tupas, Malas mo lang. Ikaw yung boy na mano ko. Kasi kaano lang sa akin, katatalaga lang na bilang committee chairman sa Senado ng Labor na matagal ko na inaasam-asam. Ito ang sasampalan ko to. Kasama pa itong mga pulis, pati itong mga SWAT na ito. Attorney Garrett, mag-set up ka nga ng hearing natin. Patawag mo nga itong taga-DPWH, yung PNP, lahat-lahat, agency. Yes. Nakita mo yung video, di ba?
Sobrang pang-abuso itong ginawa ng taga-DPWH. Internal Affairs pa naman din sana siya. Ibig sabihin ng Internal Affairs, yun taga-imbestiga ng mga tiwali. Siyang tiwali. Siya ngayon ang imbestiga. Yes po, sir. Hindi po panunutok yung ginawa niya. It's only protocol for a security guard na hindi po mahiwalay sa kanyang barel. Kaya sinukbit niya sa kanyang balikat using that sling. Yes. Naturally, tuturo po dun sa lupa yung barel. Hindi po doon sa inaaresto niya. Kung grave threats pa yan or illegal possession, I don't think it has sufficient ground, Senator. Based on the papers I've seen, mukhang there's an information already after an inquest filed in court. So the remedy now, Senator, kung gusto natin questionin yung resolution, is to file a petition for review with DOJ and to suspend proceedings para ma-delay po muna yung arraignment, Senator. So, yun po yung mga pwede natin gawin. Kahit na nasa korte, but that will not stop us from hearing this Yes, po. case sa Senate, right? Yes po, Senator. There has been many cases from the Supreme Court saying that yung Senate proceedings does not, kumbaga hindi siya napipigilan ng sub judice po, Senator. So we can still call on the complainant, the accused, and everybody that we need to call on para po sa hearing natin sa labor. Very good. Mukha po, Senator, he manipulated some facts probably in his affidavit siguro kung siya ay nagpasa during the inquest or kasi pwede nating gamitin yan sa kanya, no? Anything that he says na hindi totoo sa inquest proceeding may be a source for us to file a case of perjury against him. Ang perjury po ay pagsisinungaling under oath. Patawag natin itong mag-ama. Pag nagsinungaling, pareho sila mag-ama, ikulong natin sa Senado. Itong mag-ama ng posible, sir. taga-DPWH na abogadong mayabang. Posible po yan, Sen, kasi they'll have to retell yung kwento nila. At kung tumaliwas doon sa CCTV, contempt sila. Kung tumaliwas doon sa kanilang affidavit, perjury naman po yun. So, may hirapan po sila dito, Sen. Sa mga pulis naman, ano pwedeng kasong... We can go for the illegality of their arrest dahil, again, there was no crime committed. It's under Rule 113 of our Rules of Criminal Procedure. Exclusive po ang list kung kailan pwede kang umaresto ng walang warrant of arrest. One of those siguro na ginamit nila na ground is a crime has just been committed and based on personal knowledge of the fact, he has probable cause to believe that the person he is arresting committed that crime. Pero wala silang Kapag personal Senator, knowledge, they weren't there. At saka hindi lang nakita yung video. Yes. Hindi po nila inaral yung CCTV. There was no sufficient personal knowledge of any fact to arrest that security guard, Senator. Aside pa po yan sa admin case. Gusto kong Yes po, sir. bilis-bilisan natin yung pag-hearing sa kaso ito. Yes, Senator. Yari itong mga pulis nito. Bali po officer din po siya nung Raymar, yung village nila. Vice President po siya nun. Oh, dapat they should know better. Yes. Na patakaran yun. Yes. Actually, Nasundin. matagal na po yan. Yung sticker na yan, since nung umupo pa ako ng 2008, tapos napalatan ako, tapos bumalik na naman ako, hindi po, Senator, natatapos yung problema namin dyan sa mga other villages. Hindi lang po yung once na nagkaroon kami ng problema with that village. Dumating sa barangay, lawyer din yung iba, opisyal ng PNP, pero naipag-areglo po sila sa amin sa Hindi, barangay. kasi kayo nasa tama. Kaya nga po. Dapat silang nakikiusap. Hindi sila Kaya nga po. matapang-tapang. Kasi po, Sila may kailangan eh. Palagi po nilang sinasabi sa amin na your road is already donated sa city. Oo nga, donated siya. Pero we have a HOA dito. Meron kaming association na sa Magna Carta ni Senator Subiri na nagsasabi na kung meron kang association na gwardiya, meron kayo, maintenance, and then pwede kayong gumawa ng rules and regulation nyo. So para for safety naman po, madali lang po kami magbenta ng sticker eh. Saka 500 pesos lang po yung isang sticker. Oh, For 1 year na po yun. Hindi po siya bumibili. sobrang tipid naman. Yun na nga po. 500 pesos for 1 year. May ikipag-away ka sa gwardiya. Kasi po, Senator, doon sa lugar namin, marami po nang hold up doon. Riding in tandem. May pinatay na rin po doon na rape. Oh, Kaya po, dapat lang maghigpit kayo. medyo po, ako po mismo nag-utos sa security na maghigpit kayo. Lalo na bare month na ulit. Diyan nagsisimula Tumataas yan. ba yung crime rate pag bare months? Opo, usually yung mga maluloko, nagtatime na yan, nag-iipon na yan eh. So may akyat bahay din po doon sa Yes. lugar namin. Mhm. So talaga ang utos ko po sa security, lahat po sisitahin. Tapos yung mga nakamotor, yung helmet, check nyo sa pupunta. Ginagawa lang po ng inyong SG yung kanyang trabaho. Yes. Ngayon, tingnan natin saan ang yabang mo ngayon, Attorney Tupas. Ma'am, papiyansahan ko, hindi na kailangan pang mag-request na pababaan yung bail. Thank you. Matatagal lang po tayo. Isang buwan na po siya. Isang buwan na? Opo. Sir.
August 10 po kasi, Idol. Oh, Ma'am Kathleen, Yes, sir. larga na. Sasabihin po natin, sir. Larga na, ayusin niyo na. Yung 120, babayaran ko na lang. Okay? Opo. Thank you very Sige. much po. Okay Thank na you po, sir. Salamat po. Salamat po. Isang buwan, wala kang sweldo. Mister, Opo. magkano sahod ni Mister sa isang buwan? 17 po. Palitan ko yung 17 mo, ha? Hindi, totoo po yan. 17, meron. O, di ba, ma'am? Meron ako wallet ko Misis ko, hindi nakalimutan. Ayan, ma'am. 1 month salary ni Mister. Palitan ko muna, okay? Sige po. Thank you very much Wala- po, wala Senator. nila. Wala Sana kami. po marami pa po kayo matulungan, mga katulad po namin.